Usap-usapan po ngayon dito sa mundo ng crypto ang nangyayari kay Pi Network, lalo na't may mga chismis na baka ilista na siya ni Binance at saka HTX. Marami pong umaasa na posibleng muling tumaas ang presyo ni Picoin, lalo na't bumagsak ito ng halos 50% kamakailan lamang. Pero ang tanong po ng lahat, totoo nga ba na tumaas ulit ang value ni Pi dahil sa mga chismis na ito? At kung sakaling malista nga ito sa mga bigating exchanges tulad ni Binance at saka HTX, ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, bakit nga ba bumagsak ang presyo ni Picoin? Yan, unahin po natin sa katanungan na yan. Nitong May 14 ay naglabas po ng bagong balita ang mga developers ng Pi Network. Ayon sa kanila ay maglalabas sila ng 100 million na pondo para $100 million po yan na pondo para suportahan ang mga startups na gumagamit ng Pi technology. Maganda sanang balita ito, pero hindi ito sapat para masatisfy ang mga expectations ng mga supporters. Aminado ang community na delayed na ang development at mabagal ang paggalaw ng ecosystem. 3 buwan na mula noong na-launch ang mainnet, pero kakaunti pa lang ang aktual na gumagamit ng platform. Kaya ayun, bumagsak si Picoin mula $1.66 pababa sa halos 0.86 or 86 cents. At minsan ay bumababa pa yan. Kung minsan ay ayan na nga, ito ay naglalaro madalas ay naglalaro po siya sa ilalim ng presyong $1. Ayan ang ang koneksyon ni Binance at saka HTX kay Pi Network. Ngayon ay dito na po pumapasok ang matinding usap-usapan. Nagpost po si Binance sa social media ng isang cryptic image na kahawig ng Pi symbol. Alam nating lahat na hindi ito coincidence. Marami ang nagsabi na ito na ang sign na baka ilista na nila si Picoin. Yan wala. Yan po yata yung kanilang pinost. Yan. Dagdag pa dyan ay noong February ay nagkaroon po ng voting kay Binance kung dapat bang ilista si Picoin. At ang resulta ay overwhelming na yes. Ang dami pong gustong mapasama si Pi sa lineup ni Binance. Pero sa totoo lang ay wala pang official confirmation si Binance hanggang ngayon. Ayon po sa ilang insider reports, hindi pa raw handa si Pi Network dahil sa 3 pangunahing problema. Una ay yung kanyang centralization. Masyado pang kontrolado ng mga developers ang network nito. Pangalawa ay ang kanyang lack of efficiency. Mabagal ang kanyang tech at saka ecosystem. At ang pangatlo ay ang kanyang low liquidity. Kunti pa lang ang aktual na volume sa market. Samantala si HTX naman ay consistent na nagpo-post po sa X tungkol sa iba't ibang coins gaya ni Pi, ni Tron, Shiba Inu at iba pa. Maraming naniniwala na preparation daw ito para sa possible listing. Ngayon ang sunod po nating tanong dito ay possible ba talagang sumabog ulit itong si Picoin? Kung sakaling malista nga si Picoin kay Binance o HTX, posibleng mangyari ang tinatawag na short squeeze. Ano nga ba ito? Simple lamang yan. Kapag ang isang coin ay napaka-cheap or napakamura, tapos biglang maililista ito sa mga major exchanges, maraming traders ang sabay-sabay na bibili. Kaya ang presyo ay biglang magsusurge. Yan, or lilipad pataas. May mga example na tayo dyan. Si Alpaca ay tumaas po ng 425% sa loob lamang ng isang araw matapos po siyang malista. At maliban kay Alpaca ay si Orca kung saan ay nakaranas naman po siya ng 200% increase nang siya ay malista. Ngayon kung titignan po natin si Picoin, mas kilala siya at mas maraming community members kaysa kay Alpaca at saka Orca. Kaya kung matutuloy ang listing, malaki ang chance na matindi ang pag-angat ng presyo ni Pi. Ngayon ay dito naman po tayo sa technical analysis kung ano naman ang ipinapakita ng mga charts.
Yan, ayon po sa mga chart experts ay bearish pa rin daw ang trend ni Picoin sa ngayon. Bumaba ito mula $1.66 hanggang 0.86 noong May 12 at bumagsak pa sa ilalim ng 50-period moving average. Ibig sabihin ay mahina pa rin ang momentum. Pero may pag-asa pa. Ang presyo po ni Picoin ay nananatili sa itaas ng key support level na 0.7882. Sa technical analysis, kapag hindi bumagsak ang isang coin sa kanyang support level, posibleng mag-rebound ito pataas. Kapag nag-break, yan, or at saka nagkaroon ng retest ang pattern ni Pi, ibig sabihin ay posible po siyang bumalik sa kanyang uptrend. Kung mangyayari ito ay pwede pong bumalik ang presyo ni Pi sa itaas ng $1. Pero kung hindi po makuha ang support at bumagsak palalo, pwedeng bumagsak po si Picoin sa mga presyong 0.57. Ang pinakamababang presyo po niya nitong mga nakaraang linggo. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Para sa atin bilang mga Pinoy na interesado rito kay Pi Network, mahalagang bantayan po natin ang kanyang galaw. Marami sa atin ang nagmina ng Pi noon, umaasa na isang araw ay magkakaroon ito ng tunay na halaga. Kaya kung sakaling malista man ito kay Binance or HTX, posible itong maging golden opportunity para sa mga matagal ng hodlers or mga Picoin holders. Pero tandaan natin ay walang kasiguraduhan sa crypto. Ang hype ay pwede pong magdala ng biglaang kita, pero pwede rin itong maging dahilan ng biglaang pagkalugi. Kaya napakahalaga po ng DYOR or do your own research bago po tayo mag-decide na mag-trade or mag-invest. Ngayon ay ano naman po ang masasabi ko tungkol dito? Sa totoo lang ay exciting po ang posibilidad na malista si Picoin sa mga major exchanges. Kung mangyayari ito, malaking bagay ito para sa buong Pi community. Pero bilang isang observer, gusto ko lang na i-remind ang lahat na wag pong umasa sa hype lamang. Kailangan pa rin ni Pi Network na ayusin ang kanyang mga core issues. Dapat ay mas maging transparent, decentralized at magkaroon po siya ng real world utility para tumagal sa market. Otherwise, kahit na malista ito kay Binance, pansamantala lamang ang kanyang pagtaas sa presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.